Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog, no? Salamat sa dumadagdag subscriber, no? Tungkol pa rin ito sa impeachment, mga pre, no? 16 hours ago, may 36,000 views. Attorney Leonel Bueno. Senate and the Senate and the problem with forthwith a source of dispute sense of urgency. Makikismis tayo rito, mga pre. Tataan natin. Sinasabi rito, mali raw si Chis Escudero eh. Kasi si Chis Escudero, ewan ko ba, sinisisi niya eh. Bakit ngayon lang dumating dito yan eh? Ganito. Pinatulog niya yan dyan sa inyo, 2 buwan yan dyan eh. Parang, yun ang sinasabi ni Chis Escudero eh. Tapos ngayon kami, aapurahin ninyo kami. Yun ang sinasabi niya, di ba? Wala. Sa June 2 pa ulit. Pagkatapos ng eleksyon, saka na natin pag-usapan yan. Mga ganun. Ayaw nilang kalakain. Pero ayon sa mga eksperto rin, eto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas, mga kompanyeros, mga kompanyeras. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Bueno, sa episode na to ay pag-uusapan po natin ang isang particular provision under the 1987 Constitution na kung saan ito ay nagbibigay ng kautusan sa ating Senado to try and decide all cases of impeachment. Pag-uusapan natin to kaugnay sa isang pahayag ng ating Senado na nag-create law ng different interpretation coming from different legal minds, no? Dahil nasabi ng pinuno ng ating Senado na hindi naman sila obligadong to immediately act on the impeachment complaint referred by the House of Representatives dahil wala naman nakalagay na word na immediately sa ating batas upang sila ay kumilos agad-agad sa isang impeachment complaint. At dahil dito, maraming mga nasa legal profession ang nagpahayag na medyo may pagkakamali ang pinuno ng ating Senado sapagkat maliwanag no, sa Article 11, Section 3, Paragraph 4 na kung saan sinasabi that the Senate shall forthwith proceed with the impeachment trial kapag natanggap na nila yung impeachment complaint. At sinabi nga din ni Dean Mel Santa Maria ng Ateneo at kasalukuyang Dean ng School of Law sa Far Eastern University. At sinabi rin ni dating senadora na si Laila De Lima na isa ding profesora sa San Beda Law School na kung saan pag sinabing forthwith, ang ibig sabihin niyan ay to act immediately. Sinabi din naman ng Black Law Dictionary na pag ginamit mo yung salitang forthwith, ang ibig sabihin niyan ay immediately at o kaya ay without delay o kaya ay you need to act within a reasonable period of time. Kaya nga lamang, siyempre sa kaso na to, hindi naman natin minabadali ang Senado na nung tinanggap nila ang impeachment complaint na agad-agad nilang kikilusan ito or gagawan ng aksyon. Pero yung aksyon na yon ay ibig sabihin the Senate must act on the impeachment complaint within reasonable period of time. Ang tanong ngayon, what constitutes reasonable time? Yung 3 or 4 na buwan ba is reasonable time on the part of the Senate to act on the impeachment complaint? Abay, masyadong mahaba yun. I don't think that is reasonable time for the Senate to act on the impeachment complaint by June 2 of 2025. So, mukhang kontrapelo siya doon sa sinasabing salitang forthwith doon sa saligang batas. Alam nyo kasi sa ilalim ng ating 1987 Constitution, Marami tayong matututunan dito, mga ka-warriors. dalawang method ang pagsasampa ng impeachment complaint doon sa House of Representatives, no? Na kung saan yung House of Representatives ang binibigyan ng kapangyarihan ng ating batas na magkaroon na siyang mag-initiate ng impeachment complaint.
Ang unang method yung by verified complaint, no, na kung saan magsasampan ng complaint ang isa sa mga miyembro ng House of Representatives o kaya ang isang private citizen na magsasampa ng impeachment complaint with the endorsement of a member of the House of Representatives. Kapag iyan ay nangyari, ito ay nire-refer sa Committee on Justice for review and to determine whether nag-comply yan do sa form and substance. At kapag yan ay nag-comply at nagkaroon na ng deliberasyon, ay maaaring yan ay ma-refer na sa Senate of the Philippines. Yung pangalawang method ay yung by resolution of the House of Representatives. The resolution must be signed by at least 1/3 of the members of the House of Representatives. Dito sa Dito sa method na to, hindi na dumadaan sa Committee on Justice ang impeachment complaint. Pag nakakuha ng at least 1/3 votes ang Kongreso, ito ay dinidiretso na agad-agad sa ating mataas na kapulungan doon sa Senado. So ang ibig sabihin nito, doon sa pangalawang method, may sense of urgency, lalong-lalo na kung supermajority. And in this case, dito sa impeachment complaint against Sara Duterte, supermajority nakuha, more than 50% ng miyembro ng House of Representatives ang pumirma. So ibig sabihin, kapag ganito kadami ang pumirma, no, nasa 245 yata approximately yung nagsipirma, it only means that the Senate should give priority on this impeachment complaint. There is a Sana mag-isip-isip naman kayo, Senado, oh. Di ba? One-third lang, 103 lang. Ito, 240 mahigit yata ito eh. May humahabol pa. Ibig sabihin talaga, urgent ito. Dapat umaksyon kayo, di ba? Pero yung gusto mangyari ito si Chis Escudero, tsaka na, sa tapos na ng eleksyon. Ganun ba yun? Ba't nyo kami minamadali? Ha? Pinatulog nyo dyan yan. Nagtuturo si Chis Escudero, di ba? Para pinapakasalanan niya pa yung Kongreso. Wala na yun. Basta tinanggap nyo, aksyonan nyo na yan. Magtrabaho na kayo. Nagtrabaho na yung Kongreso, eh, di ba? Trabaho nyo na yan ngayon. Tuloy. Sense of urgency na dapat ito ay aksyonan agad ng ating mataas na kapulungan ng ating Senado. Hindi pwedeng ito ay dinggin pa sa June 2 o 2025. Biruin mo, 3 buwan at kalahati ang iintayin ng ating mga mamamayan bago umpisahan ng impeachment trial. And this is actually Saan ba kayo, Senado? Sa mamamayan? O kay Sara Duterte? Parang ganun ang ibig sabihin ni Atty. Bueno, di ba? Pag-iintay ninyo ang mamamayan ng 3 buwan at kalahati para umaksyon kayo dito sa urgent na kaso na to, na super majority na nga, 80% of the Congress eh. Ng mga Kongreso, ang mga kongresista ang pumirma. Oh, di ba? Nabaliktad nga eh. Sa halip na yung 102, ang kailangan para maipadala na agad sa Senado, nabaliktad. Yung wala pa naka-100 yung naiwan eh, di ba? Sobra-sobra na nga, oh. Ibig sabihin, talagang dapat yung na-actionan to dahil talagang urgent. Bakit hindi maging urgent eh? May banta na nga sa buhay ni Bongbong sa pamilya niya eh. Di ba? Nagbanta na yung ini-impeach dito eh. Oh, tuloy. contrary to what the 1987 Constitution dictates, because the Constitution provides that once the Senate receives the impeachment complaint, it should act immediately on the matter. The Senate shall forthwith proceed with the impeachment trial. So, nagkaroon ng issue dito doon sa salitang forthwith. Ang sabi kasi ng ating isang senador, wala naman daw nakasaad sa ating saligang batas na merong salitang immediately. At pero kung babasahin po ninyo ang saligang batas, nakalagay po doon na the Senate shall forthwith
proceed with the impeachment trial. At kapag tiningnan niyo po sa ating diksyonaryo, sa Black Law Dictionary, kung ano ang ibig sabihin ng forthwith, ito ay nangangahulugan na the Senate shall act immediately or the Senate shall act without delay or the Senate shall act within a reasonable period of time. E pagdating naman dito sa pangatlo, ang tanong mo lang naman na susunod doon, what constitutes reasonable period of time? Yung 3.5 months ba or 4 months? Reasonable. Mukhang hindi. Bakit? 3 buwan, 4 na buwan ang iintayin mo bago mo umpisahan yung impeachment trial. Alam niyo po yung salitang forthwith in the context of the impeachment process demands that the Senate act with urgency and without unnecessary delay. Kinakailangan ng Senado ay bigyan ng priority ang isang impeachment complaint na ni-refer sa kanila through the method of a resolution and with the signature of at least 1/3 of the members of the House of the Representatives. May sense of urgency dyan na dapat ang Senado ay kikilos agad. So hindi naman natin sinasabing pagtanggap ng impeachment complaint ay agad-agad ay kikilos ang Senado. Sinasabi natin na the Senate shall act within a reasonable period of time and convert its body as an impeachment court. Hindi nag-a-adjourn ng ang Senado pagdating sa usapin na impeachment trial kasi iba yung legislative function katulad ng mga narinig na nating mga iba't ibang opinion coming from different lawyers. So, yung Senado ay sabi ko nga nakaraang vlog ay maraming functions at isa na nga dito yung legislative yung pagiging isang judge sa isang impeachment court at canvasser ng mga boto during the presidential elections. So dito sa kaso ng Senado ngayon na kung saan nag-refer na nga ng impeachment complaint ang House of Representatives, dito ay sila ay gagawa ng isang aksyon as an impeachment court, as a senator judge or senator judges sila dyan. At sila ay obligadong umaksyon kagad dahil may sense of Magiging judge ka na, Kimo. Oo. Saka si Lito Lapid. Pero nung nakita ko na naging judge si Lito Lapid, nakatoga si Lito Lapid. Tuloy. urgency and they need to prioritize this impeachment complaint pursuant to the principle of accountability. Dapat susundin niya kasi dikit-dikit na yung principles na yan. Yung principle of accountability, dapat bigyan mo yun ng importansya. Dahil dito nasasangkot ang pangalawang pinakamataas na pinuno ng ating bansa na harap sa mga akusasyon ng paggamit ng daang-daang milyong piso na hindi na ipaliwanag during the Quadcom Committee investigation. So, may sense of urgency dito dahil pondo ng bayan napakalaki, hindi na ipaliwanag. So, tapos nagbanta pa sa buhay ng ating presidente. Maliwanag to dahil naka-record to, no? Yan ho yung mga tatalakayin, mga friend. At na-save na yata doon sa mga different social media platforms. Hindi lang pagbabanta sa Pangulo, kundi pagbabanta din sa buhay ng ilan sa mahal na sa buhay ng ating Pangulo, ang kanyang asawa, ang kanyang pinsan na Speaker of the House, at bukod dito ay ipahuhukay ang mga labi ng dating Pangulo at ang abo ay itatapon sa West Philippine Sea. Ito ay mga bagay na dapat binibigyan ng importansya at inaaksyon na agad ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng ating Senado. Oh. That is why our Constitution provides that once the Senate receive this
impeachment complaint, the Senate shall forthwith proceed with the impeachment trial. Ibig sabihin, immediately you need to act, or immediately or without any unnecessary delay, aksyonan mo yan within a reasonable period of time, not 3.5 months or 4 months from the time that you receive the impeachment complaint. So, kasi yung iba nag-aalala daw na kapag ngayon inumpisahan ng pagdinig sa impeachment against the Vice President, nag-aalala sila na ang majority ng Senado ay baka hindi bumoto, no, for the impeachment of the Vice President. Alam nyo, sinasabi kasi nila na hindi pwede makialam ang presidente. Pero ako naniniwala ako na sa libro, hindi dapat makialam ang presidente. But in the real world, in practice, palagay ko ay hindi pwedeng hindi makialam eh. Kasi involved ang presidente dito doon sa impeachment complaint. Isa sa mga artikulo doon sa impeachment ay yung pagbabanta sa buhay niya at ilan sa kanyang mga minamahal sa buhay. At yung paghuhukay ng labi ng dating presidente, tatay niya yun. So kaya ngayon si Congressman Sandro Marcos medyo parang parang galit di ba? Na yung lolo ko huhukayin ang mga labi at itatapon sa West Philippine Sea. You will try to make an interpretation of the statement of Tsaka yung mga salitang gano'n ni Sara Duterte. Hindi na ho salita ng normal na tao yun, mga boss. Oo. Hindi na ho normal ang pag-iisip mo. Abogado ka, ha? Oo. Di ba? Kung ano lang dinadaldal niya eh. O, yun ang sarili niyang buwanga. Doon siya mapapahamak eh. Di ba? Edukado ka dapat. Ang takin mo, mumurahin mo, puputanginahin mo yung presidente, lahat. Galit na galit ka, o di ba? of the congressman from Ilocos, ay galit yung bata. No? Oo, So, since kasama yon sa articles of impeachment, kinakailangan at lalong-lalo na yung paggasta ng mga daan-daang milyong pisong pondo ng bayan ay may sense of urgency dyan. No? At kasama dyan yung national security threat eh. Di ba? So, kailangan bigyan ng priority ng ating Senado ang impeachment complaint. Kasi yung 4 na buwan na pag-iintay, marami. Hindi kaya nanonood naman to Senado sa hearing ng Kongreso? Itong Quadcom, hindi ba kayo nanonood? No? Dapat, maski pa paano, preparado kayo eh. Na baka magkaroon na nga, baka ma-impeach na sa Senado to, sa Kongreso itong si Sara Duterte, sa inyo papanik. Oh. Di ba? Hindi naman ganun kadali na magkuha ng mga complainant, gaya 103. Ngayon, sumobra pa. Dapat alam na Senado to eh. Na, papunta na rito. Dapat nagre-ready na kayo. Hindi yung ngayon, wala. Sa Junto na. Yung Senado, 2 buwan yung pinatulog. Nisisipan nito si Escudero yung Kongreso. Bakit? Ngayon, aapurin nyo kami. Yung ini-impeach nyo kaupaw-apura talaga yan eh. Paano kung napatay si Bongbong? Dahil pinapatay na nga. No joke yan, no joke. Dapat umaksyon kayo. Diba? Ano kayo? Senado ba kayo ni Duterte o ano ba kayo? Tanong lang ha. Maraming mangyayari dyan. Do not discount the possibility na yung dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte ay natutulog lang yan. Daw kayo, magaling na political tactician yan. Mahusay mag-isip yan ng mga paraan pagdating sa politika. No? Mahusay na political strategist yan. Hindi mo alam kung ano mangyayari during the 3.5 months ng paghihintay ng pag-uumpisa ng impeachment trial. Parang may laman yung ibig sabihin ni Atty. Bueno rito. Diba? Tsaka, pag natapos niya yan dyan sa Senado, malalaman na natin kung ano yung sinasabi ni Sara Duterte na God save the Philippines. Malalim yun Senado Hindi mo alam kung anong ibig niya sabihin doon. Anong ibig mo sabihin ba? Dapat may nagtanong doon kay Sara Duterte. Ma'am, anong ibig niyo sabihin God save the Philippines?
Di ba? Ano ba mangyayari? Lulubog na ba Pilipinas sa mapa ng mundo pag na-impeach ka o na-guilty ka? Di ba dapat yung mainstream media, yung isa may na rin eh. Tuloy. Trial. Magaling yang Rodrigo Roa Duterte pagdating sa politika at hindi mo alam kung ano iniisip ng dating president. So baka mamaya maisahan kayo ni, Yan. ni dating President Digong Duterte. Magaling yan, no? Oo. At hindi mo pwedeng baliwalain or menosin ang kakayahan niya kahit matanda na yan, no? At baka mamaya bulagain ka. Magaling talaga yan. Bago nga siya bumaba, pinagtataniman niya ng mga kung ano yung mga sangay ng gobyerno magmula sa Supreme Court naglagay niya ng tao, COMELEC tao, NBI tao, lahat, diba? Mga kapulisan, di ba magaling? Nagamit niya yung mga general, colonel, tinaas niya yung sweldo ng mga pulis, susunod kayo sa akin. Ako nagtaas ng sweldo niya, diba? Patay. Kayo niyan. No, tatawa-tawa lang yan ngayon. So there is an opportunity on the part of the Senate to immediately act on the impeachment complaint. The best thing for you to do is to act now. Ngayon kung medyo nag-aalangan kayo kung hindi nyo makukuha yung majority vote in order to convict the Vice President, ako hindi naniniwala kasi isang kumpas lang dyan ng magic wand ng presidente. Baliktaran lahat yan. Madaming beses na nangyari yan, no? Kay Joseph Estrada lang. Kaya, attorney, bakit diyan sa Kongreso, yung mga naka-line up pa mismo sa kanya, sa mga senatorial slate niya, hindi pumirma sa impeachment complaint na yan sa Kongreso? Malalaking pamilya pa yan. Villar, Tulfo, yun pa, marami pa Siyam na po yata yung hindi nakapirma Yun na lang ang natira doon sa 306 na kongresista. Di marami-rami rin yun. Tuloy. Nung araw majority dyan hawak niya, pero ano nangyari sa Congress? Wala rin. Diba? Yung kay Corona pala, yung kay Chief Justice Corona, ano ginawa doon ni President Aquino, pinagtatawagan lang naman yung mga alanganin na boboto kay Chief Justice para ma-convict So, nakuha nila yung majority. But in this case, ako naniniwala ako pag pumasok yung politika dito at pumasok yung kapangyarihan ng presidente, majority yan, makukuha nila, and then the Vice President will be convicted of those charges under the Articles of Impeachment. So, kasi ano ba kaibahan kung ngayon mo umpisan yung trial or next sa 20th Congress na? Paano kung hindi naman nanalo yung mga aliado ni Presidente, hindi nakuha yung majority? Di ganun din. Nagsayang ka lang ng panahon. Imbis na naumpisahan na nitong Pebrero or Marso, naumpisahan na dapat. At dapat dyan, ang nangyayari naman dyan pag impeachment, gapangan yan So, hindi naman nasusunod talaga yung sinasabi ng libro, separation of powers. Pagdating dyan, political exercise yan, political process yan. So, yan na mangyayari dyan. So, in short, yung salitang forthwith ay nagsasabi na ang Senado ay kinakailangang umaksyon agad sa isang impeachment complaint na nai-refer na ng ating mababang kapulungan. Kung hindi naman agad-agad, they should act on the impeachment complaint within reasonable period of time. No? So, yung 3.5 months or 4 months, I don't think that is within reasonable period of time. So, siguro yung 1 month or 2 weeks or 3 weeks, that would be enough for them to prepare, at baka magpapatahi pa ng judicial rope. Okay, so sana po ay meron kayong natutunang muli dito sa aking
marami tayong natutunan kay Atty. Bueno dyan. Tsaka hindi lang naman siya nagsasabi na hindi dapat patagalin yan. Yang trial na yan ng impeachment complaint na sinampa sa Senado. No? Maliban na nga kay Chis Escudero, ang sinisisi ni Chis Escudero. Pinatulog ninyo yung dyan eh. 2 buwan sa inyo dyan eh. 3 buwan naman sa akin. Ganun ba yun? Mga friend. Ano ba? Maraming nag-aantay niyan. Senado. Yang magiging desisyon kung makukumbik o hindi si Sara Duterte. Maraming nag-aantay niyan. Ngayon, kung patutulugin ninyo yung 3 buwan, mahigit, nasa inyo na yan. Oo. Pero yun nga, mga friend. Dito pumapasok yung yung kasabihan. Pag ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, may paraan. Marami naman nagsasabi, Chis Escudero na pwede. Na dapat ang aksyonan agad. Oo. Dahil nga, masyadong malupit ito. Itong i-impeach na to. Talagang kumbaga sabi nga ni Secretary Llamas na ito'y mga halimaw. Hindi na. Meron ba ng vice presidente na ganyan? Murahin mo yung papat. Di ba? Hindi na mabigat tapos ngayon tinatanggi niya na wala akong sinabing mag-assassinate. Wala. Naka-video At saka kung mumurahin niya, talagang malulutong na putang ina Ang mura niya doon sa mag-asawa, tsaka kay Romualdez. Ngayon lang mayroong ganyang klaseng vice-presidente. BP Leni nga, lahat na ng pangbababoy, inabot Na red tag pa Hindi nagsalita ng ganyan. Ni isang klaseng mura, wala. Hindi niya sinabihang, bugok kang Duterte ka. Digong ka. Ba't red tag mo ko? Walang ganun Walang ganun. Ito iba, no? Grabe. Mga friend. Yan lang yan. Tanong, ano sa palagay niya mga boss? Ito bang Senado, Senado ng Pilipinas ba ito o Senado ni Duterte? Tanong lang Tatanong lang tayo mga friend. Ano sa palagay niyo? Kasi, kung para sa mamayan kayo ng Pilipinas, nakita niyo na nga namang di kayo nanonood ng Quadcom. Kung paano nangyayari dyan, hindi maipaliwanag yung 100 milyon na confidential fund, paano inubos, saan napunta, walang ganun di ba? Maraming kaso na madidiin, kung matalo, na gawa ninyo yung obligasyon nyo sa bayan, hindi yung nga po rin dyan. Tinatagal 2 buwan na tulong sa inyo. Tapos ngayon kami aapo rin yung hindi ganun. Trabahuin nyo na. Pwede naman pala tsaka yung mga nagsasabing pwede. Chis Escudero, hindi naman siguro mga mangmang yan. Mga dean. Yung mga puro abogado rin yan Romy Macalintal, sinasabi niya rin, pwede. Hindi naman si Tasio sa katabing dagat lang sa kabilang kanto nagsasabing mali ka. Chis Escudero, pwede naman gawin. Hindi naman yun. Hindi naman yung mga tambay sa kanto. Mga lihitimong mga abogado. Si Din Santa Maria pa. Mga profesor pa. Laila de Lima. Pipilit mo yung sa'yo. Pinatagal niyo yung 2 buwan dyan. Tapos ako, kami-ani nyo, sa junto na tayo magkita. Parang ganun Di ba? Jesus Mariosep. Bilang ang tanong. Ano nyo? Unang-una, lamang na nga yung Senado Bakit? Na hindi makukumbik si Sara di ba? Bato, Bongo, Gimo. Sinasabi pa, Amy Marcos, 4. Di 4 na lang ang kailangan ninyo para iligtas nyo si Sara Duterte na makumbik sa mga kahindik-hindik na mga kasong na isampa ng impeachment ng Kongreso, ng impeachment complaint, At para sa inyo ba, mga senador,
tanggalin ninyo yung pumarehas lang kayo. Kung kayo ba ang nasa katayuan ng gobyerno, kayo Pangulo. Ganito ngayon ang pangalawang Pangulo nyo. Ha? Oh. Pagbabantaan yung buhay ninyo mo, tsaka yung asawa mo, tsaka yung pinsan mo, pagbabantaan. Oh. Ano? Hindi may paliwanag. Oh, ganun lang yun eh. Dati isipin nyo naman yung mga boss. No? Kung kayo nasa katayuan, kung kayo ang gobyerno, gobyerno na nga rin kayo, kayo Senado eh. Kaya dapat aksyonan nyo to. Alam nga naman din nyo napapanood kung paano nangyayari sa Kongreso, sa Quadcom, kung paano nagkakandahima-himata yung mga hindi makasagot ng mga tauhan ni Sara at kung paano bumanat si Sara sa Kongreso. Di ba? Oh. Bastos eh. Di ba? Oh. Bastos yung kung magsasagot siya sa mga kongresista, bastos. Oo. Oo. Diba? Kayo rin naman dyan sa Senado, nabastos din kayo ng tatay niya, di ba? Oh, sabi kay Risa Ontiveros, wala akong na pumunta sa impyerno, sabi naman ni Digong. Ano wala, hahatakin kita, hihilahin kita, sabi ni Digong kay Risa Ontiveros. Ano mo ka? Puti, wala yan. Tsaka yun nga, mabubuksan na lahat yan eh. Yung mga kayamanan niya si Sara Duterte. Oo. Mauobliga. Oo, yun ang mangyayari diyan. Oo. Kaya sa akin, tansya ko sana mali tayo. Baka kung uumpisahan na ng Senado tong impeachment trial na to, baka may mangyari na eh. No? Baka may mangyari na eh. Oo. Baka makita na natin yung kung ano sinasabing God save the Philippines eh. Doon ako nag-iisip eh. Ha? Kung ano yung God save the Philippines. Hindi ko na maisip na. Hindi naman siya ganun kalaki kawalan sa Pilipinas kung siya makukonvict at may impeach. Di ba? Oh, ganun ba siya kalaki? Na may mangyayaring kahindik-hindik sa Pilipinas kung siya ay mawawala sa pagiging pangalawang Pangulo? Ewan ko. Magkulam na tayo mga boss. Nakakainis. Tsaka yun nga mga pre. Ibig nyo sabihin sa Senado, hindi nyo alam na parating na yung na magkakaroon ng na makukumpleto yung 103 votes na hindi na kailangan dumaan pa sa diretso na sa inyo makakarating o alam nyo na yan. Dapat, posible naman hindi nyo alam kung ano nangyayari sa Kongreso. Dapat, bilang Senate President, nag-usap na kayo, parating na sa atin yung yung impeachment complaint na magkakaroon tayo ng trial dito o tayo magiging judge sa mga o ganun dapat, pinag-uusapan nyo na yan, hindi yung bakit ngayon lang ewan ko si Escudero hindi naman, mga nagsasabi, hindi naman mga basta-basta tao na mali ka, di ba? Ano palagay niya mga friend? Tama ba si Chis Escudero? Oo. Tsaka yun nga, kung sakaling ma-acquit siya, di malalaman natin kung paano siya ma-acquit. Si Sara Duterte. Kung kung mananalo siya sa wala ikaw sinasabing pinapapatay ko, wala akong isa yun eh. Sa kaso niya eh. Kaya siya gustong ma-impeach. Kaya siya pinai-impeach ng Kongreso. Dahil pinagbabantaan niya yung buhay ng presidente, asawa, tsaka, sabi niya, hindi, wala akong sabi, kung, remember, isa lang sa reklamo sa kanya, ang lumusot, guilty na siya. Di ba? Kailangan lahat yung reklamo niya, 7 yata yun eh. Lahat yun dapat makalusot. Kung hindi, may magigilty siya. Di ba? Kala Tibaya, shout out, Sara Duterte. So, kaya na sinasabi nung isang kaibigan ko rito, maski anong haba ng sinulid, meron yan dulo. Lahat ni bayan, good afternoon, Kasani. Yung early bird, labatibayin mo ang mga boplax na yan, Kasani, nang mahimasmasan ang mga ungas na yan. Tayo dyan. God bless your family. God bless ka lahat ni.
Yung bata mo, nakita yung bata mo. Gagong gupit ha, di ba? Chat-chat ha. Toging-togi. Natin, yung angstig talaga ni Sarah My Love, kahit nakatuwad na ay bumabanat pa. Laban lang, Sarah My Love, laban lang, pati tayo dyan. Ito mo nagpagupit eh. Toging-togi eh. Mas maganda siguro si Sarah kung naging lalaki. Ano sa palagay niya mga friend? Whiskey shout out. Kawawang Pilipinas pag ganun. Layo ng SK layo ng SK sa atin. Doon. South Korea. Doon. Presidente impeach agad. Di ba? Iba tayo whiskey di ba? Librado Ludovico shout out. Blessed madaling araw ng Sabado. 2:14 Karoks. And to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Dating unit team. Ngayon, hiwalay team. Karma na yan. Mary Grace Piatos, Tambalustay, dapat malipol na kayong mga Dutertaning. Salot kayo sa bansa. Doon kayo sa impyerno. Kasama si Kibaliw. Pwe, leching hindoropot. May hintang ulo. AJ Reyes, shout out Salita ng may sapak sa ulo yan, Sir Roque. Ang liwanag nung sinabi niya, napapapatay niya si PBBM tapos ngayon todo deny. Di may tamat, may sira ang ulo, batang, may sira ang ulo, batang mental yan, pamilya na yan. Palagi ko nga no? Utang mo na sisabi. Jokiano, shout out. Kaya dapat yung mga senador sa line-up ni BBM na hindi lumagda, ang mga kaanak ay ibasura din. Huwag iboto. Yun ang dapat, Joe. Chupista Bunaaw, shout out Wow, ang aga mo po, kuya. Ano ba yan? Baliw ba siya? Pagkatapos niyang magbilin na pag pinatay siya, ay patayin si BBM at FL at si Mr. at si MR, si Martin Romualdez. Ngayon, tinatanggi niya. Makakasawa ka na. Ang dami pang sip-sip na naka-line up pa kay BBM. Sobrang kapal. Kakabwisit na kayong mga doble kara. Daig nyo pang hunyangong buhaya. Lord God, kayo na po ang bahala sa mga mamayang Pilipino. Totoo yan, chupista. Elizabeth Iscario. Good evening, Sir Rox. Dapat lang ma-impeach yan Sara na yan. As Filipino citizen and taxpayer, kitang-kita naman ang ebidensya. Yan nga na dapat lang na matanggal na siya bilang vice presidente natin at huwag na siyang manungkulan muli kasama ng buong lahi niya. Dahil sila ang jinx ng ating bansa. At itong mga senador nagaganap bilang judge dito, nakaramihan sa kanila naglilingkod para sa Duterte at hindi para sa bayan, at diyan mahihirapan ang mga kongresistang magpa-impeach kay Sara, di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Elizabeth Iscari ulit Ang sa akin lang, wag sanang masayang ang ipinaglalaban ng mga congressman na yan. At sa dami ng pumirma para ma-impeach yan, dapat makita ito ng mga senador at maging parehas sila kung may konsensya sila. At yung mga trapong senador dyan, doon mawiwindang ang impeach na yan. Kasi nga, karamihan dyan, balimbing at doble kara. Hay, ang gulo. Totoo yan, Elizabeth. Elizabeth ulit Sir Rox, huwag naman sanang magkatotoo ang mga sapantahan natin sa iniisip o pinaplanong masama ng mga Duterte. Kawawa talaga ang bansa natin, Sir Rox, pag nagkataon. Magugulo na naman at baka magbitaw si BBM ng martial law dito para mabantayan ang peace and order sa bansa. At ito lang ang naiisip kong pwedeng gawin ni BBM sa mga banta nito. Di ba, Sir Rox? Pwede. Kaya lang, bagay na andyan pa si Enrile, di ba? Nandiyan pa si Enrile, buhay pa naman, di ba?
Chupista Bunao. Butsakino kuya, kasama pala ni Kimo. Antyuhin ni Chris Aquino. Ganda po kuya at gandang po kuya at mga kawarers. Oo, si Butsakino. Oo. Pero kapartner niya ro, si Regine Velasquez. Napanood mo pala, Chupisto ha. Si Kimo dun mekaniko si Kimo dun oh, di ba? Chupisto ba na ulit oh. Kung ano man ang pasabog ni Sara na yan, wala na akong pakialam. Ang sa mga pasabog mo, wag ka lang magpakampi sa China. Ibang usapan na yan. Pag nakialam ang China, yun ang God Save the Philippines. Yun nga, Chupista, hindi natin alam kung ano ha. Hindi natin alam, pero malalim yan. Malalim yan, pati mga banta nitong sila, magkakapatid. Si Baste. Pag ang hayop ika ay na-corner, maninibasib yan. Si Pulong naman, iba. Yung mga ginagawa ninyo niyan na panggigipit sa aking kapatid, hindi kayo magtatagumpay at hindi magiging pabor sa inyo yan. Mga tindip pa, itong sila pa api, puta. Pero hindi pa umiimik si Digong, ha? Kumakanta raw ng MacArthur Park is melting in the dark. Puta. Puta yan. Teddy. Nanaska. Welcome to the club. Baka uutusan ni Sara si Kibuloy na maghasik ng lagim dahil anak daw siya ni God. Pwede. Lorelai Bernardo, welcome to the club. 245 na raw ang pumirma ng mga kongresista. 250 naging 245. Marami pang humabol. Kasi sabi nga ng ibang kongresista na hindi nakapirma, wala raw sila. Kaya sila humahabol. Senado, mahiya naman kayo sa kongreso. Pare-parehas naman kayong diba? Erlinda Aquino, shout out kuya. Sa mga senador natin ngayon, hindi ko alam kung sino ang totoo sa bayan at sa katotohanan except kay Senator Ontiveros. Parehas tayo, Linda. Pero gaya na sinabi ko, napakahirap bumoto ng acquittal dyan sa klase ng kaso na yan. Mahihirapan silang isalba yan. Oo. Bukod doon, nakaantay pa ang taong bayan. At saka marami pa Sabi nga ni Secretary Llamas, tip of the iceberg lang yung impeachment na yan Kasi wala namang kulong yan Marami pang paparating. May ICC pa o ano-ano. Talagang sana nga salita lang yung God Save the Philippines ni Sara. Pero may gagawin yan. May gagawin niya. Yung dating daldal na yun. Federico Mandak, shout out Sayaw lang din ng kampo ni Sara yung mga pagbabanta. Talagang dapat seryosohin nila yung binitiwang salita ni Sara na pag na-impeach siya sa Senado ay God Save the Philippines daw. At kumpiyansa siya. Di ba? Sabi niya, hindi daw siya haharap sa impeachment dahil baka daw ma-intimidate pa daw yung mga senador. Matatakot. Ganun siya kasigurado. Or sa totoo lang, natatakot din siya dahil baka hindi siya makasagot yung mga tanong na kanya ng gaya sa Kongreso. Pero bantayan natin itong Sandro Marcos kung magtutuloy-tuloy itong magsalita at gumalaw sa pailalim gaya ng nangyayari sa impeachment sa Kongreso. Di ba? Federico Mandak ulit Karox, ano ba sa palagay mo kung sakaling hindi mag-guilty si Sara sa Senado, ibig kaya sabihin ito lahat ng kaso niya ay baliwala din? Hindi Hindi Iba yung kaso niya dito sa Senado Iba yung sa korte Iba Kasi lahat yan nasa articles of impeachment, yung mga kaso na yan. Nakaka-worried din Hindi kaya bumaha ng pera dyan para hindi siya mag-guilty si Sara. Tanong lang
or other way around, masarap talaga yatang maging politiko. Kumikitang kabuhayan. Totoo yan, Federico, pero may hirapan yan. May hirapan yan. Tsaka hindi naman sila ang pinal na korte. Totoo lang. Ha? Pag gumalaw ang taong bayan, people power, and pag gumalaw ng tunay na may-ari nitong Republika ng Pilipinas, yan mga yan, mula Senado hanggang Presidente, public servant mga yan eh. Tayo ang boss. Sabi nga ni Pinoy, kayo ang boss ko. Ba? Mundo Cheng, hihintayin lang ni Sara kung sino-sino ang mananalo sa senador sa eleksyon. At kung nakakalamang ang mga tuta nila, hindi siya magre-resign. At kung hindi naman siya nakakalamang, doon na siya magre-resign. Pero hindi pa rin siya lusot. May plunder pa rin para sa siya'y makulong. Totoo yan, Mundo Cheng, di ba? Maski ngayon, lamang na siya ngayon. 4 na nga yung kanya sigurado eh. 4 na lang hahanapin niya eh. Nandiyan lang yan sa tabi-tabi. Revilla, Cayetano, baka Estrada pa, Tolentino, 4 na yun. Villanueva, 5 na. Hindi na siya magigilty talaga eh, kung tutuusin mo dyan eh. Kaya lang talagang napakakapal na mukha ng boboto ng i-acquit yan. Talagang ang hirap. Baka hindi ko makakatulog eh. Mundo Cheng, si Revilla 100% makadigong yan dahil kung di kay digong, hindi makakalabas yan si Bong Revilla at Jinggoy at Gloria Bracket Arroyo. Mga traidor, kay Marcos si Bong Revilla. Napakagulang na senador, dapat lang wag iboto. Wala namang ginagawa sa Senado tulad ni Lapid. Parehong makapal ang mga muka. Mahit ulo ni Mundo Cheng. Batang blooming tree. Willie Villanueva, welcome to the club. May topak yan si Sara, sinungaling or di alam pinagsasabi niya dahil may tililing sa ulo. Mukha nga meron eh, di ba? Si Willie Villanueva ulit oh. Sir, may sayad sa ulo, Sara, baliw. Yun nga tingin ko rin eh. Lalo pag nanglilisik yung mata. Willie. Pamilya ko, inip na, ma-impeach si Sara, tililing sa ulo. Diba? Marami nang naiinip eh. Pero kay Chis Escudero, pinamadali nyo kami, ba? Kayo nga, pinatulog nyo yung 2 buwan dyan sa ano nyo. Bakit nyo, tapos ngayon kami aapuray nyo. Di ba? Hintay kayo sa June. Pagtapos ng eleksyon. Mundo Cheng na. Pre, sa akin palagay, lahat ng mga kapit nila sa gobyerno ay mawawala na dahil mga palaos na sila. Baliw na lang ang mga maniniwala pa sa mga lahing ito. Diba? Tsaka ICC lang talaga, napaka-importanting si Bongbong mag-join ng ICC. Yun lang talaga eh. Dito, gulo-gulo Senado eh. Diba? Pero pag dumating na yung warrant of arrest ng ICC, sabi nga ni Secretary Llamas, mga April eh. April. May mangyayari April. Doon natin malalaman, di ba? Kung totoo nga. Pero malamang totoo na itong away na ito, hindi na drama ito mga pre. Kasi Sandro Marcos, number 1 pang pumirma, di ba? Galit na rin yung bata eh. Mundo Cheng. Dapat bawi lahat ng mga yaman na ninakaw ng lahing mga magnanakaw ng Duterte sa ating bansa. Hindi tuloy ako makatulog sa mga kawawang hiyaan nila kaya lagi akong puyat. Mga PI na kayo, patay tayo dyan. Mike Michelle Edwin, my friend, shout out Kalat ni Baya ulit Mukha yatang umiiba ng tunog ni Sara Maylab Wala pala siyang sinabi na tutumbugin niya si Paring Blenglong. Siguro nilalagnat araw-araw si Sara Maylab. At naging malilimutin nga ito. Yun nga, yung bata mo.
Francisco Daporte. Mukhang makaligtas si Sara sa mga senador natin. Parang mga inutil lahat eh. Patay tayo dyan. Ted, shout out Ted. Joel Villanueva, political party sibak. Hindi daw priority ang impeachment ni Sara. Ngayon, ikaw ang sibak. Utik yan o. Sa pa rin yan eh. Johnny Bigod, shout out. Gandang gabi, karaoke. Talagang may tama itong si Sara. Kitang-kita naman na pinagbabantayan niya si BBM, Lisa at Speaker, tapos tinatanggi niya. Aba, may tama siya. Dahil hindi niya alam yung ginagawa niya o sadyang sinungaling lang. Diba? Ted, oh, malayo pa man karaoke, lagi ko na itong nararamdaman. Na si dating VP Lenny ay tatakbo sa 2028 ay siya'y mananalo sa pagka-presidente. Sana nga, friend. Diba? Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Ha? Friend Ayo Bingson, Dolor Garcia, shout out. Eman Escalona na ka. Friend Shervin, oh. Takutan to the max, grabing manindak ang mga halimaw ng Davao. Ano po? Mukha talagang may kakagimbal-gimbal na mangyayari at binabalak ang mga pesting yawa. Totoo, hay nako Sir Rox. Talagang kaabang-abang po kung ano talaga ang malupit na pasabog ng God Save the Philippines daw. O, di ba? Yun nga eh. O. Ayon po sa mga sanggano at mga halimaw na kaluluwa ng mga taga Durian City, o di siya hala. Madam Sapak, gawin mo kung diyan ka masaya. Huwag mong daanin palagi sa pananakot at paninindak ang iyong mga pagbabanta. Kung anumang alas meron ka na palagi mong panakot, palagi mong tatandaan, Madam Buaya, hindi ka Diyos na damontres ka. Tunay kang matapang, matibay ang dibdib, huwag kang magtago sa likod ng mga bayaran mong kakampi. Ang tunay pong makisig at matapang, di po dinadaan sa angas at talas ng bunganga ang pakikipaglaban. Marami ka kasing salapi, kaya ka lang matapang at sobrang maangas. Aber, o di subukan mo para ikaw na talaga. Dahil sa mga kasalanan na ayaw mong pagbayaran, mandadamay ka pa talagang visit ka. Yun ang mangyayari. Hoy, manong ikaw ay manahimik at tumino ka na. Matakot ka sa Diyos na visit ka. Pwede, leche. Ito ulo nung ba? Kapitain niya. Pag ako, di nakapagpigil, hagisan kita ng rayuma, makikita mo. Tulad po ng ating gawi, yung pong basyang signing off na po muna sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal. Katiponera ng Cavite, ang makulit but super sweet na asungot ninyong Tia Deli. God bless po sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Mag-ingat po tayong lahat sa mga pasabog at babala ni Madam Buaya. Aantayin po natin ang susunod na kabanata hanggang sa muli po, mga ka-warriors. Ha? Romy Biray, welcome to the club. Away Duterte at Marcos yan. Mag-isip-isip na. Huwag nang magpagamit sa mga politiko. Gusto nilang laging naghihirap ang mga tao. At pagdating ng eleksyon, bibigyan ka lang ng 1 kilong bigas. Lenny pa rin ang totoo kong presidente. Parehas tayo, Romy. Romy ulit oh. Magboto ng tunay na maglilingkod sa bansa, hindi mga politikong ang pansariling hindi mga politikong ang pagsisilbihan. Solid Lenny pa rin. Oh. Ted, oh. Ang sabi ni Atty. Eso at Rene Bueno, yan, hindi daw masusunod ng libro, gapangan daw pagdating ng impeachment. Kung gugustuhin daw ni BBM na ma-impeach si Sara sa Senado, ay makukuha niya ang majority na Senado. Baka dyan siya mahirapan, Ted. Ha? Baka dyan siya mahirapan. Mukhang yung presidente ng Senado eh, mukhang hindi kanya eh. Ha? Daming dahilan. Oh. Ha? Dapat sana nung naramdaman na ng Senado, hindi niya naramdaman na parating na yung impeachment complaint na dapat ninyong
magdesisyon kayo dyan bilang judge, mga judges. Maghanda na kayo, parating na. Wala na tayong magagawa rito. Kailangan pakita natin sa tao ang ating magtatrabaho tayo. Di ba? Hindi yung, ito kung kayo, 2 buwan kayong pinatulog ninyo, tapos parang bata, ano ba yun? Yan ang sabi nila. Hindi rin daw dapat mag-request si SP Escudero ng special session kay BBM. Nasa pagkukusa na daw ni BBM ang patawag na special session ayon naman kay dating Senador Trilon. Yun nga, si BBM kasi salita na salita eh. Ngayon, ano siya, ba't kasi nagtatago ka pa? Na may kamay ka dyan sa Kongreso, sa pagkaka-impeach niyan. Tingnan mo si Digong. Nung sa Parmali. Yung Blue Ribbon Committee ni Drilon. Nito si Gordon. Di ba, si Digong ang nag-iimbestiga ng korupsyon. Si Gordon. Ang putya pa na yung daldal ni Digong. Okay, pumunta dyan. Bahala sa inyo. Talagang sinasalba niya yung sila Gargani, sa Davao pa nahuli, di ba? Si Izquierdo na yung magkapatid na Gargani, nakasakay na sa eroplano, nahuli, di ba? Total, bongbong, wala naman naniniwala na wala kang alam dyan sa mga nangyayaring impeachment na yan. Kanang magtumanggi, diretsuhin mo na. Diba? Natakot mo kasi. Shirley Jaser, shout out Wala nang ihaharap na mukha yung mga taong yan, Karok. Sobrang kakakapal na ng mukha. Wala nang kahihiyan. Hay, nako. Nakakapagtaka bakit hinahangaan pa yung mga ganyang klaseng tao. Galing ni Mr. Ronald Llamas, palibhasa galing kay Pinoy, di ba? Shirley Jaser ulit to. Totoo naman talaga sinasabi Atty. Enzo, totoo yan. Jane Labana, my friend, shout out I believe sa Rox na ang Panginoon Diyos ang gagawa ng paraan para tayo mailigtas sa mga kamay ng Dutertes. Siyempre, tayo ba mag-away yan ba? Duterte Marcos na yan, di ba? Sweat na sweat yan, nakakampan niya, di ba? Jane ulit, alam mo Sir Rox, the package lang ni Sara yung kunwari nakangiti siya, di siya affected ng impeachment. Kunwari meron siyang envelope na hawak-hawak during her press con na ibig niyang sabihin meron siyang bala. Alam ni Sara na maaaring bumaligtad ang mga pangyayari at ma-impeach siya. Ang tadhana di mo mapipigilan. Totoo yan, Jane. Pag yung guhit ng palad yun na yun di ba? Hindi mo mababago. Jane ulit Sir Rox, palagay na nating 8 ang kakampi ni Sara sa Senado. Pero ang tadhana sabi nga, mapaglaro. Paano kung biglang dumating ang ICC in the middle of the impeachment? Anong mangyayari? Yon. Sabi ko di ba? Yan ang Jane. Jane Labay na ulit Palagay ko Sir Rox, may alagang terorista mga dudes. Yung bang if worse comes to worse, meron silang underworld army. Meron. Si Kibuli nga, merong Angel of Death. Meron naman Davao Death Squad. Inamin naman nila yan. Diba? Baka yan nga sinasabing God save the Philippines. Baka marami yan di ba? Tsaka yun nga, meron silang mga alagang sa mga armed forces of the Philippines, di ba? May mga alaga silang kanila putik yan may mga tanga-tanga sundalo na nagpapagamit dahil sa kwarta. Tangin Ang masakit nito, PMAyer pa. Tungunan, di naman si Duterte nagpaaral sa inyo gobyerno ng Pilipinas. Tapos nagsisilbi kayo kay Digong. Gago. Yun ang ibig sabihin ni Sara na God save the Philippines. Parang pag ginalit siya ng husto, isang tawag lang niya sa underworld army your guess is as good as mine. Katakyut totoo, kala mo Friend Jun,
Pastor Jun Lagon, shout out. Hello, Manong Roque. Wala nga namang threat. Wala nga namang death threat sa first couple at speaker. Banta lang po ang meron. Kasi sinabi niya ay patayin mo sila. So, banta lang yun. Pero pag sinabi niyang kill them, death threat na yun. Kailangan English ang pag-utos para may death threat. Ito. Ganun ba yun? Ay, Apo Sara. Sara Tinuang. Sara Bagtit. Sara Piting. Tawa-tawa si Benjo, no? Jeff Ramos na shout out. Oy, nakisang oras tayo, mga pre, no? Oy, nakahabol si Marilu Fabiano. Good afternoon po tayo at sa mga warriors. Tama po kayo. Ang gulo-gulo ng mga utak nila. Confusing mga sinasabi nila. Huwag naman sana yung whole 6 years ganito na lang nakikita natin. Awayan, gantihan, ay buhay natin. God bless the Philippines. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. God bless Marilo Castro. Ay, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Sana makaisa ako mamayang gabi. Sana, puwede akong ginaw. Ang ginaw ngayon, oo. Magbigay ko kayo ng comment, Ano sa palagay ninyo? Tanong lang. Dapat na bang ano ba? Natatakot ba Senado? Ito bang Senado Senado ni Duterte o Senado na saan ba kayo? Ano sa palagay niyo mga ka-warriors? Ito ba Senado natin Senado ng Pilipinas o Senado ng Duterte? Magandang hapon po mga boss. Shout out Boyong Kong Balong.